Hello sa inyo! Handa na ba kayo para sa isang super amazing na kwento? Tara, alamin natin ang isa sa mga pinakasikat at pinakaastig na himala na nangyari kailanman. Okay, isipin nyo to. Kunwari, magpapa-pizza party ka. Yung pinakabonggang pizza party ever. Ilang tao kaya ang kaya mong pakainin? Mga 10 kaibigan? Siguro 100 kamag-anak? Well, ang kwento natin ngayon tungkol sa pagpapakain ng mga tao na kasing laki ng, laman ng isang buong sports stadium? Grabe, no? So dito na nagsisimula ang kwento natin. Imagine niyo si Jesus kasama yung mga kaibigan niya, yung mga disipulo. Ang gusto lang talaga nila, mag-relax, magpahinga sa isang tahimik na lugar. Kaso, biglang may super daming tao na sumunod sa kanila. Ano kayang kailangan nila, no? Kasi grabe na yung pagod nila sa dami ng ginagawa. Alam mo yon, yung gusto mo na lang talagang mag-break. Pero yung mga tao, dahil gustong-gusto nilang makita at marinig si Jesus, hala sinundan sila kahit saan. Ganon sila ka-eager. At hindi to alam mo yon, konting tao lang. Ang bilang, 5,000 lalaki. At take note, lalaki pa lang yun ha, hindi pa kasama yung mga nanay, mga ate at mga bata. So kung iisipin mo, baka doble pa niyan. Para kang talagang nanonood ng concert ng paborito mong artist, di ba? Ganun karami. Ngayon, kung ikaw yung pagod tapos may biglang sumunod na napakaraming tao, di ba baka mainis ka? Pero si Jesus, iba. Imbes na mairita, naawa siya sa kanila. Nakita niya kasi na parang mga tupang walang pastol, walang nag-aalaga. So dahil sa laki ng puso niya, tinuruan niya sila at pinagaling. So ayun na nga, sa sobrang galing ng mga turo ni Jesus, yung mga tao parang nakalimutan na yung oras. Alam mo yun, pag sobrang enjoy ka, di mo napapansin yung paligid. Ganon. Pero habang papalubog yung araw, may biglang, may malaking problema. Ano kaya yon? Ayan na, padilim na. Tapos ang layo-layo pa nila sa mga bayan. Siyempre, anong kasunod nun? Gutom. For sure, kumakalam na yung mga tiyan ng lahat. Kaya yung mga disipulo nagpanik na. Sabi nila, Jesus, paalisin mo na sila para makahanap sila ng pagkain. Which makes sense, di ba? Practical yung naisip nila. Pero may ibang plano si Jesus. At para mas mag-gets natin kung gaano kahirap yung sitwasyon, tandaan natin ulit, 5,000. Hindi yan 10, hindi 100. Libo-libo silang gutom. So, anong pagkain ang meron sila para sa libo-libong tao? Well, naghanap sila at ang nahanap lang nila ay ito, 5 pirasong tinapay. 5 lang, as in, mabibilang mo sa isang kamay mo. At meron pa, 2 maliliit na isda. So, 5 tinapay at 2 isda. At alam niya ba ang nakakatuwa pa dyan? Baon lang yan ng isang bata. Isang maliit na bata na willing i-share yung lunch niya. Ang bait, no? Kaya yung isa sa mga disipulo, si Andrew, parang napakamot na lang ng ulo. Sabi niya, pero anong magagawa niyan para sa ganyan karaming tao? At kung iisipin mo, totoo naman, di ba? Parang sinabi mong isang patak ng tubig yung ipapainom mo sa lahat. Mukhang imposible talaga. Pero alam niyo, sa mga bagay na parang imposible sa atin, para kay Jesus hindi. Kaya sinabi niya sa kanila, relax lang, huwag kayong mag-alala. Tapos, binigyan niya sila ng mga simpleng instructions na magiging simula pala ng isang amazing na milagro. Okay, first step. Sabi ni Jesus, paupuin niyo lahat ng tao sa damuhan. Pero hindi yung basta-basta lang ha. In groups. Para maging organized, di ba? At para yung itsura, parang isang giant picnic. Ang saya! Tapos eto na. 4 na simpleng-simpleng bagay lang ang ginawa ni Jesus. Pero eto yung nagbago ng lahat. Ready? Step 1, kinuha niya yung 5 tinapay at 2 isda. Step 2, tumingala siya sa langit at nag-thank you kay God. Step 3, hinati-hati niya yung pagkain. At step 4, ibinigay niya sa mga disipulo para ipamigay sa mga tao. At dito na nangyari yung, wow! Habang pinapasapasa ng mga disipulo yung pagkain, hindi ito nauubos, parang magic. Yung konting-konti kanina biglang dumami ng dumami, sapat para sa lahat. At hindi lang yung sakto lang ha, lahat sila kumain hanggang sa mabusog na mabusog. At teka, hindi pa dyan natatapos. Hindi lang sila nabusog, may leftovers pa. After kumain ng libu-libong tao, pinakuha ni Jesus yung mga tira-tira. At guess what? Nakapuno sila ng
12 basket? Isipin mo yun, nagsimula sa baon ng isang bata natapos na may 12 basket ng sobra. Grabe no? Ang galing. Pero alam nyo, itong kwento na to, hindi lang to tungkol sa isang cool na magic food trick. May mas importanteng lesson na gustong ituro sa atin si Jesus. Nung sinabi ni Jesus na kolektahin nyo yung mga natira para walang masayang, tinuturuan niya tayo na lahat ng blessing, malaki man o maliit, importante, walang dapat sayangin. At hindi lang yan sa pagkain ha, applicable yan sa lahat ng bagay sa buhay natin. So, ano yung mga pwede nating matutunan dito? Simple lang. Una, huwag kang matakot mag-share kahit feeling mo konti lang yung kaya mong ibigay. Pangalawa, magtiwala tayo kay God kasi kaya niyang gawing amazing yung mga simpleng bagay. Pangatlo, huwag tayong magsasayang ng biyaya. And lastly, lahat tayo pwedeng maging instrumento para makatulong sa iba. At yung milagrong yon, parang isang reminder na si God kumikilos araw-araw. Yung power na nagparami ng tinapay, yun din yung power na nagpapatubo ng mga halaman at palay sa bukid para may makain tayo sa araw-araw. Kaya sa susunod na isipin mo na, naku, parang wala naman akong maitutulong, ang konti lang ng meron ako, alalahanin mo yung kwento ng 5 tinapay. Dahil yung maliit na bagay na galing sa'yo, pag binigay mo ng may tiwala, pwedeng maging sobra-sobra pa. So, ang tanong para sa ating lahat na yun ay, ano kaya yung tinapay at isda mo na pwede mong i-share? Hindi kailangan literal na pagkain ha. Pwedeng yung galing mo sa pagdodrawing, yung oras mo para makinig sa problema ng kaibigan mo, o kahit yung isang simpleng ngiti lang. Tandaan, kahit gaano kaliit pag galing sa puso, malaki ang magagawa niyan.